Guys, kung i-picture natin sa ating isipan na ikaw ay nasa isang gubat, lalakad, pinagmamasdanan, kagandahan ng paligid, ang mga ibon na iba-ibang kulay, paru-paro, ang mapapagong bulaklak na iyong nasasamyo, at ang luntiang damo na matataba na iyong nilalakaran. Nag-i-enjoy ka sa iyong nararanasan. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang may lumabas na mga asong gubat na nais lumapas sa iyo. Tumakbo ka. Nagmamadali. Hindi mo alintana mga tinik, ang masukal na lugar, dahil ang nais mo'y makataka sa tiyak na kamatayan. Tumakbo ka na tumakbo hanggang sa iyong buong lakas. Hanggang sa dumating ka sa isang patag at mabato, na akala mo'y ligtas ka na sa tiyak na humahabol na asong gubat, ngunit nabigla ka sapagkat pagdungaw mo ay isang bangin. Napakalalim ng bangin. At tumarating ang asong gubat at nariyan ang bangin sa iyong harapan. Kailangan dito ang desisyon. Anong gagawin mo? Anong gagawin mo sa bingit ng panganib? Buhay natin ay laging nasa bingit ng panganib. At gusto kong tignan natin ito sa salita ng Panginoon. Buksan natin ang ating mga Biblia sa Exodus chapter 14. Exodus chapter 14. At babasahin natin ang mga talatang 10 hanggang 15. Nang ang Faraon ay papalapit na, tumingin sa likuran ang mga anak ni Israel at nakitang ang mga Ehipsyo ay sumusunod sa kanila. Sila'y lubhang natakot at ang mga anak ni Israel ay tumawag sa Panginoon. Kanilang sinabi kay Moises, dahil ba sa walang libingan sa Ehipto, kung kaya dinala mo kami upang mamatay sa ilang? Anong ginawa mo sa amin? At inilabas mo kami sa Ehipto. Hindi ba ito ang sinabi namin sa iyo sa Ehipto? Hayaan mo kaming mag-isa at pabayaan mo kaming makapaglingkod sa mga Ehipsyo, sapagkat mas mabuti pa sa amin ang maglingkod sa mga Ehipsyo kaysa mamatay sa ilang. Sinabi ni Moises sa kanila, huwag kayong matakot, magpakanatag kayo, at masdan ninyo ang pagliligtas ng Panginoon na kanyang gagawin sa inyo ngayon, sapagkat ang mga Ehipsyo na inyong nakikita ngayon ay hindi na inyo muling makikita kailanman. Ipaglalaban kayo ng Panginoon, at ang dapat lamang ninyong gawin ay manahimik. Ito ang salita ng Diyos. Lakit natin ang lahat ng ito sa ating Panginoon. Panginoon, tunay Lord na dumarating sa amin ang mga pagsubok at nalalagay kami sa sitwasyon at katayuan na wala kami magagawa. Nasa bingit ng panganib. Anong dapat namin gawin? Tulungan niyo kami sa mga sandaling ito sa pamamagitan ng inyong mga salita. Sapagkat ang salita ninyo ay aming parason. Tulungan niyo kami, Panginoon. Tumingin sa inyo pag huwag kaming magkasama.
Gamitin po ninyo ang mensahe ito. In Jesus' name. Ganyan ang buhay natin. Patuloy tayong itinutulak, dinadala sa bingit o sa gilid ng ating sitwasyon. Gilid na kung saan wala tayong magagawa. Kung tawagin ay bingit ng panganib o kamatayan. At kinakailangan dito ang desisyon. Anong dapat kong gawin kapag dumarating ako at humantong sa isang sitwasyon na wala akong magagawa? Ganito ang naging kalagayan ng Israel. Bayang Israel, mga tinawag ng Diyos, mga pinili ng Diyos. Sa kanilang pagkatakas at pagkalaya sa bansang Ehipsyo, sila hinahabol upang sila'y muling alipinin, upang sila'y muling pahirapan. Ngunit sa kanilang paghabol na ito, sa kanilang pagtakas na ito, humarap naman sila sa isang napakalalim na karagatan na walang katapusan, lalim. At sa kabila nun ay ang malawak na desyerto na hindi nila alam kung anong mangyayari sa kanila sa unahan. Sa likuran nila'y mga umatikabo at umalikabok ng mga karwahe ni Paraon at sa harapan nila ay ang karagatan. At ito'y humingi ng desisyon. Tumayo si Moises sa kanilang kalagitnaan at nagbigay siya ng 3 utos upang patatagin ang kanilang kalagayan sa pingit ng panganib. Fear not, stand still, see the salvation of the Lord. Bilang mga Kristiyano, mapagtatagumpayan natin ang bingit ng panganib sa ating buhay kapag ito'y dumarating. Na paano natin ito mapagtagumpayan? Sundin ang panawagang ito. 3 panawagan. Unang-una, ito pong panawagan ni Moises. Verse 15. Huwag kayong matakot. Yan ang unang-unang panawagan ni Moises sa mga nahihintakutang Israel na sa kanilang likuran ay ang umaatikabong mga karwahe ni Paraon at sa kanilang harapan ay ang malalim na karagatan at malawak na disyerto. Magpakatatag kayo. Huwag kayong matakot. Para sa atin, ang puntong bibigay ko sa inyo ay ito. Tumahimik ng may pananampalataya. Yun ang unang punto na dapat natin gawin kapag tayo ay nalalagay sa bingit ng panganib, tumahimik ng may pananampalataya. Ang sabi rito ni Moises, huwag kayong matakot. Sapagat ang takot ang nagpapaingay sa Israel. Takot! Ito yung nagtutulak sa mga bibig at puso ng mga taong nahihintakutan. Marami silang sinabi rito sa bingit ng panganib na ito. Dahil sa kanilang takot. Na mayroong 2 maaaring dahilan ang ikinatatakot ng bansang Israel. Una, takot sa nakaraan. Para sa mga Israel, kinatatakutan nila ang mga karwahe ni Faraon. Rumaragasa. Muli na naman silang alipinin at kung sila'y manlaban, tiyak na sila'y mapapahamak sapagkat sila'y papatayin. At alalahanin natin, 450 years
nilang naranasan ang kamay ng Egyptian. At sa atin naman, ay ang ating mga nakaraang kabiguan, ang ating mga nakaraang kasalanan, ito ang nagmumulto sa atin. Ito ang nagbibigay ng takot sa atin. Yung ating mga nakaraang kabiguan sa buhay. Natatakot tayong mangyari na naman sa iyong buhay. At ikalawang dahilan ng pagkatakot ng Israel ay ang takot sa hinaharap. Sino makakatawid ng karagatan? Pag lumingon sila sa kanan, puros batuhan. Wala silang matatakasan. Sa kaliwa, wala rin matatakasan. Kundi ang kanilang harapan lamang at karagatan sa kanilang likuran ay ang mga karuay ng Egypt. At kung matawid man nilang karagatan, ay mayroong pang disyerto. Para sa atin, dinatatakutan natin ang ating kinabukasan ay hindi natin alam kung ano darating. Kung mayroon tayong ginagawa, o mayroon tayong trabaho, o mayroon tayong mga project, mayroon tayong negosyo, hindi natin alam kung ano mangyari dito kinabukasan. Kung mayroon tayong pinag-aaral ng mga anak, ngayon tayo masaya. Pero paano kaya makakapagtapos kaya sila? Ano yung mga naghihintay sa kanila na umuungal ng mga asong gubat ng iba't ibang mga bisyo at mga iba't ibang kasamaan? Maaari ba silang mabuhay? Yun ang kinatatakutan natin, yung unknown future. Di natin alam. Ano ang naghihintay? Kaya ito yung tanikala na gumagapos sa liig ng bayang Israel. At ito rin ang gumagapos sa atin. Tayo ay pinaparilisan ng takot. At dahil dito tayo nagkakasala, nagkakamali sapagkat maingay ang ating bibig. Maingay ang ating mga labi. Sabi nila, hindi ba ito ang sinasabi namin sa iyo sa Ehipto? Pabayaan mo kami. Dinala mo ba kami rito para patayin? Ito bang buhay ng Kristiyano? Ito bang maging buhay ng isang mananampalataya? At ito ang sinabi ni James sa atin bilang Kristiyano. James 1:29. Anong sabi ng banal na kasulatan? Chapter 1, verse 19. I'm sorry. Unawaan ninyo ito, minamahal kong mga kapatid. Ang bawat tao ay dapat na maging mabilis sa pakikinig, marahan sa pagsasalita, at mabagal sa pagagalit. Yan ang nangyayari sa atin kapag may problema, agad tayong umiigas yung ating labi, umiigas yung ating dila, nagsasalita tayo na hindi natin alam kung bakit tayo nagsasalita ng basta ibus lang natin ang ating sama ng loob o galit. At ito ang nagpapaingay kapag tayo natatakot. At dahil sa takot na ito, tayo nagbibitin mga salita na alam natin tayo nagkakasala laban sa Diyos. Pinanghinaan ng loob ang Israel, pero hindi pinanghinaan ang kanilang dila. Tulad ng Israel, ang mga Kristiyano nanginginig din sa dalampasigan ng hindi matawid-tawid na karagatan. Nag-iisip tayo. Ano na? Ano na ang mangyayari? Pero ang sabi sa dumaan na kasulatan, ano ang dumadaig sa takot? Ano ang dumadaig sa takot? Ang sabi ni Moises, tumahimik ka ng may pananampalataya. Yun yung
kailangan natin eh. Huwag matakot. Dapat nananahimik tayo bilang mananampalataya na nabuhay sa pananampalataya. 1 John chapter 5 verse 4 to 5, ganito po ang sabi. Sapagkat ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan, at ito ang tagumpay na dumadaig sa sanlibutan, ang ating pananampalataya. Sino ang dumadaig sa sanlibutan? Kundi ang sumasampalatayang si Jesus, ang anak ng Diyos. Ito ang assurance ng Diyos sa atin. At dito, sabi ni Moises, ginamit siyang mouthpiece ng Diyos. Ang sabi niya, huwag kayong matakot. Sa atin, manahimik kayong may pananampalataya. Huwag kayong matakot. Pangako ng salita ng Diyos ang siyang makapagpapalayas ng ating takot. Lahat tayo nagkakamali dito. Lahat tayo bumabagsak dito eh. Kapag tayo'y umirad ng takot sa atin kung ano-anong ginagawa natin, ano-anong desisyon ang ginagawa natin, at nagsasalita tayo ng mali, nagpaparatang tayo ng mali, nagbibigas tayo ng paninisi sa iba ng pagkakamali. Ang dumadaig lamang ay pananampalataya. Pananampalataya sa atin ng Panginoon. Pananampalatayang ang Diyos ay nag-i-intervene, naghihimasok siya sa buhay ng kanyang mga tao, lalo na sa mga taong sumasampalataya. Ang sabi nga sa Romans 8:31, if God is for us, who can be against us? Sa atin ang Diyos, sino pa ang maring lumaban sa atin? So yun po yung unang panawagan. Kapag tayo nalagay sa pingit ng panganib, manahimik kang may pananampalataya. Manahimik kang may pananampalataya. At ikalawang panawagan, again sa verse 15, I mean 13, I'm sorry. Magpapakatatag kayo. Sa English, stand still. At sa ating punto, tumayong may pananampalataya. Yun ang ikalawang panawagan. Tumayong may pananampalataya, magpakatatag kayo. Na pananampalataya ay nagpapatahimik ng ating puso, pero kinakailangan din namang tayo'y magpapakatatag. Tumayo tayo sa ating paniniwala. Tumayo tayo sa ating pananampalataya. Bingit ay isang lugar na walang katiyakan para tayuan. Ito isang lugar na walang katiyakan. Tulad mo ngayon na ikaw'y naroon na sa tabi ng bangin at nakaharap ka sa napakalalim na bangin. Ngunit pagtalikod mo, dumarating ang mga asong gubat na handang lumapas sa iyo. Ang ngipin ay talagang matatalas at ang lawa ay tumutulo dahil gutom na gutom. At ngayon, ikay nasa bingit ng kalagayan. Hindi ito masarap na lugar. At hindi ayaw kong manatili dyan dahil walang katiyakan. Pero dumarating ito sa ating buhay. You have to decide. At ang tinuturo sa atin dito ng banal na kasulatan, gaya ng sinabi ni Moises, manahimik ka na may pananampalataya, at ikalawa, tumayo kang may pananampalataya, maging matatag. Ang pananampalataya natin ay kayang sanggain ang ngipin ng mga asong gubat, at ang pananampalataya natin ay kayang tawirin ang napakalalim na bangin. At dito nakatayo ang Israel. At alam niyo ba, nais takasan
ng Israel ang kalagayan ito. Paano? Paano natatakasan? Patras? Muli siyang babaling sa kanyang likuran. Sasalubungin niya ang mga pangil ng kanyang nakaraan. Alam niyo, ang Israel dito, sa kanilang kalagayan, at hindi lang dito, sa bawat sila'y naroon sa ilang at nalalagay sila sa bingit ng kanilang buhay, agad nilang pinagmamalaki na nakaraan. Pinipilit nila na yung nakaraan nilang buhay ang nagpapasaya at magpapasaya sa kanila. Ganito ba natin tatakasan ang bingit ng ating buhay? Ang bumalik sa nakaraan? Maraming Kristiyano bumabalik sa nakaraan. Dahil ayaw nilang humarap at tumayo sa bingit ng panganib ng kanilang buhay. Hindi yung sinabi ng Israel. Verse 10. Nang ang paraon ay papalapit na, tumingin sa likuran ng mga Israel, mga anak ng Israel, at nakita ang mga Ehipsyo ay sumusunod sa kanila. Sila'y lubhang natakot. At ang mga anak ni Israel ay tumawag sa Panginoon. Gandiyon. Ngunit, binalingan si Moises. At ang sabi nila, dahil ba sa walang libingan sa Ehipto, kung kaya dinala mo kami upang mamatay sa ilang, anong ginawa mo sa amin, Moises? Pinangakuan mo kami ng kalayaan, pinangakuan mo kami ng lumang pangako, full of milk and honey. Akala ko ba ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay? Inilabas mo kami sa Ehipto, tapos ngayon, papatay? Hindi ba? Ito ang sinabi namin sa iyo sa Ehipto. May sinabi pala sila sa kay Moses sa Ehipto. Nung sila'y akay ni Moses tungo sa kanilang kalagayang alipin ng Ehipsyo para makalaya at makasunod sa Diyos. Mayroon pala silang sinabi. Verse 12, hindi ba itong sinabi namin sa Ehipto, hayaan mo kaming mag-isa at pabayaan mo kaming makapaglingkod sa mga Ehipsyo? May gusto kami na maglingkod sa Ehipsyo. Sapagat mas mabuti pa sa amin ang maglingkod sa mga Ehipsyo kaysa mamatay sa ilang. At marami silang ganitong katwiran paulit-ulit. At depende sa context ng kalagayan. Pero isa lang babasahin natin, Exodus 16:3. Nirecord lahat ni Moses yung kanyang reklamo. Lagi siyang sinisisi. Kaya tignan nyo isa pang bagay dito. Ang sabi sa verse 2, nagreklamo ang buong kapulungan ng bayan ng Israel laban kay Moses at Aaron sa ilang. Sinabi ng mga anak ng Israel sa kanila, namatay na sana kami sa pamagitan ng kamay ng Panginoon sa lupain ng Ehipsyo, nang kami ay maupo sa tabi ng mga palayok ng karne at kumain ng tinapay hanggang sa mabusog, sapagkat kami ay inyong dinala sa ilang na ito upang patayin sa gutom ang buong kapulungan ito. O, ano sinasabi nila? Hindi na sinasabi namin sa Moses, nung kami na sa Ehipto, abay katabi namin ng kalan. Nakakain kami ng masarap. Ang sabi sa English dyan nakakain namin ng garlic, ang mga sibuyas, ang mga masarap na pagkain. Punong-puno kami ng pagkain. Tapos nangako ka na puno ng pulot at gatas ang lupain ito. Moses, nasaan ang pangako mo? Yun ang kanilang katwiran. At yun din ang katwiran natin. Mabuti pa, hindi ako naging Kristiyano. Ang dami kong pera. Nakakain ko. Ang mga pagkain gusto ko. Kung kami hindi pa Kristiyano, nasa Jollibee. Ano sa Jollibee?
Tanghalian, McDonald's. Hapunan, KFC. Ngayon palaging itlog. Itlog sa almusal, itlog sa tanghalian, itlog sa hapunan. Maswerte-swerte, mayroong pang-merienda sa gabi, itlog pa rin. Ang tinutukoy dito nung araw hindi pa Kristyano, nagagawa ko magliwaliw. Pwede ako pumasok sa club, pwede ako uminom, pwede ako maglaro ng basketball, pwede ako magtuloy lahat dito. Ngayon Kristyano, nakakalbo, malayan Kristyano. Bakit? Ngayon, maraming bawal. Wala akong bawal. Sapagkat, kung talagang mahal mo ang Diyos, yung mga bagay na hindi kalugulod, hindi mo gagawin. Kahit wala magsasabi sa'yo, bawal yan. Hindi talaga nagsasabi ang Iglesia, bawal yan. Kung sinasabi ng Panginoon, ng Iglesia, mahalin mong Panginoon upang masunod mo kanyang kalooban. Na kung talagang yan ang pinagmamayabang ito, balikan na natin. Totoo ba ito sinasabi nila? Totoo ba ito sinasabi nila? Balikan natin sa simula. Exodus chapter 2. Ipinakita ng Panginoon kay Moses kung anong kalagayan ng Israel dito. Sinabay na sa palayo, tabi ng palayo. Punong-puno ba sila ng pagkain? Tingnan natin. Exodus chapter 2. Verse 3. Ganito ang sabi. I mean, 23 pala yung sabi. Pagkaraan ng maraming araw, ang hari ng Ehipto ay namatay. Bayang Israel ay tumaming dahil sa pagkalipin at sila'y humingi ng tulong. Ang kanilang daing dahil sa pagkalipin ay nakarating sa Diyos. Nasaan yung sinasabi nila busog na busog sila? Nasaan yung masaya-masaya sila? Yan sabi ng Panginoon, sila'y umiiyak palagi araw at gabi dahil sa pagkaalipin ng bayang Ehipto. Yes, magandang buhay mo noon, pero alipin ka ng sanlibutan. At yan ang gusto mong balikan. Yan ang gustong kaya matakasan yung bingit ng buhay mo na kailangan ng desisyon. So, paano natatakasan? Patras? Ikaw? Pag may problema ka, ano gagawin mo? Patras? Bumalik? Ikaw na ba? Paano natatakasan ang bingit ng pangangit sa buhay? Palayo. Palayo. Ito ba gagawin ng mga Israel? Palayo. Pag-iwas. Tatakasan ba nila palayo ang hamon ng Diyos sa pagsunod sa kanyang kalooban? Tanging mumurahin at mababaw na pananampalataya lamang ang tumatakas sa mga hamon ng Diyos sa buhay pananampalataya. Marami pong nawawala sa mukha ng mga hamon ng Diyos dahil mahina mumurahin ang kanilang pananampalataya. Peke ang kanilang pagsampalataya sa Diyos. Anong mensahe dito? Anong panawagang sinabi ni Moses dito? Tumayo ng may pananampalataya. Manahimik na puno ng pananampalataya at tumayo, manindigan, harapin ang mga pagsubok. Ano mensahe ng Diyos? Tumayong matatag sa pananampalataya. Harapin ang problema at gawin mo ang iyong makakayanan. Kung ano yung makakayanan mo. God is sovereign, but we are responsible. Gawin mo ang iyong makakayanan nang sa ganun gagawin din ng Diyos ang kanyang gagawin sa iyo. Nagugutom ka, magtrabaho ka. Dahil sa iyong pagtatrabaho, tsak, may papapalang sweldo darating sa iyo.
Gusto mo makarating sa kabila, tumawid ka. Huwag ka maghintay ng helicopter na kukuha sa iyo. Gawin mo yung iyong makakaya nang sa ganon, maharap mo ang iyong problema. Ang mundo natin ay punong-puno ng mga tumatakbong tao sa problema. Umiiwas sa mabibigat na pagsubok sa buhay. Ngunit tumatakbo silang palayo sa kalooban ng Diyos upang harapin ang mga maling desisyon. Kakabit sa mga may asawa, kakapit sa mga drugs, magdinegosyo ng pandaraya, tatalikuran ng Diyos dahil gustong sundin ang kanyang paraan. Maraming tao sa mundong ito. At masaklap, may mga Kristiyanong tumatakas sa hamon ng Diyos para lang maginhawa ng kanyang sarili. Tumatakbo sa mga maling desisyon. Hindi tamang relasyon. Hindi tamang trabaho. Pero sa mga taong may pananampalataya, na tumatayo sa pananampalataya, humaharap at naghihirap, kahit paano nanindigan siya sa kanyang pananampalataya. At ang Diyos, nasa kanyang likuran. Kaya nga, sa bawat sitwasyon na tayo nalalagay sa pingit ng panganib, suriin mo yung sarili, sino ba ako? Sino ba ang aking sinasampalatayanan? Sino ba ang aking pinaglilingkuran? Ano ba ang aking pananampalataya? Magpasya ka na hindi natitilan. Tumahimik sa pananampalataya. Tumayo sa pananampalataya. At ikatlo na panawagan ni Moises, tumingin sa sinampalataya. Tumingin sa sinampalataya. Sabi sa verse 13 again, sa ating text, huwag kayong matakot, magpakatatag kayo, at masdan ninyo ang pagliligtas ng Panginoon. Marami po sa atin ang nabibigo, hindi natin nakikita kung ano yung pagliligtas ng Diyos sa ating sitwasyon. Dahil tumatakas tayo, umaatas tayo. Hindi tayo makapaghintay. At katwiran natin sinasabi, hindi ko na kaya ito. Kung talaga may Diyos, nasaan siya? Tatanda natin, man's extremity is God's opportunity. Kapag naroon ka na sa extreme na wala ka nang matatakbuhan, nasa bingit ka na ng kamatayan o bingit ng panganib, doon lumalakas ang biyaya ng Panginoon. My grace is sufficient for you. At madalas hindi natin nakikita kung yung ginagawa ng Diyos. At kapag nakita man na natin, pag ating binuksan na o atin ang tinignan yung kasaysayan, naku, yung pala yung gagawin ng Diyos. Naku, bakit nahulog ako sa ganitong maling relasyon? Nagdesisyon ako ng ganito. Yung pala yung gagawin ng Diyos sa atin. Kaya laging bilin sa atin sa Biblia, buong Biblia, huwag paunahan ng Diyos. Kahit sa bingit ng kalagayan, nariyan palagi ng Diyos. Sabi ni Moses, masdan ang pagliligtas ng Panginoon. Oo, ang panampalataya ay nakatuon sa ating kakayanan. Hindi sa magagawa ng Diyos. Kaya ngayon, baguhin natin. Wala tayong magagawa. Tumingin tayo sa ating sinasampalatayanan. Sapagat walang hindi kaya ng Diyos. There is no impossible. Ano ba? Bakit sila napunta doon? Alam niyo ba kasaysayan ng kanilang pagtakas sa Egypto? Paglabas nila sa Egypto, ang sabi ng Diyos, through Moses,
padadaanan ko sila rito sa Refidim. Paikot. Ayaw ko silang patiretsuhin sa daan. It will only take 3 days. Nandun na sila sa Promised Land. Pero sabi ng Panginoon, no. Dahil kung sila'y padadaanin ko dyan, hindi pa sila handa. Malulupig sila ng Amalekites. So therefore, dito sila. Lumigit sila at patawid sa dagat. Hindi aksidente. Gala sa plan. Kahit tumingin tayo sa ating sinasampalatayanan, lahat na nangyari sa atin, tulad na nangyari sa Israel, ito ay soberanong plano ng Diyos. Ito ay soberanong plano ng Diyos. At kung plano ng Diyos, hindi mabigo. Tignan nyo ang pagdidiin ni Isaiah, ni Prophet Isaiah, tungkol sa plano ng Diyos. Isaiah 46, verse 9 to 11. Ganito ang sabi. Isaiah 46, verse 9 to 11. Inyong alalahanin ang mga dating bagay ng una, sapagat ako'y Diyos at walang iba. Ako'y Diyos at walang gaya ko. Look at me, I am a sovereign God. Na nagpapayag ng wakas mula sa pasimula, nag-declare ng beginning. From eternity declares the beginning. At mula ng mga unang panahon, ng mga bagay na hindi pa nangyayari, na nagsasabi, ang layunin ko ay maitatatag at gagawin ko ang lahat ng aking kaligayahan. Siya ang nagtatag, nag-ayos ng beginning natin at katapusan. Siya naglatag ng lahat ng ito. Lahat walang aksidente. Then, verse 11, na tumatawag ng ibong mandaragit mula sa silangan ng taong gumagawa ng aking layunin mula sa malayong lupain. Oo, aking sinabi. Oo, aking papagyarihin. Aking panukala. At akin itong gagawin. Yan po yung deklarasyon ng isang taong puno ng pananampalataya sa pangako ng Diyos, sa salita ng Diyos. Kahit ikaw'y nasa bingit ng panganib ng iyong buhay, panghawakan ang pangako ng Diyos. Hindi ito mabibigo. Aking pinanukala, akin itong gagawin. Ulitin ko, ang bingit na kalagayan ay nakakatakot at napakahirap na lugar. Ito yung lugar na mahirap manindigan. Ngunit ito din ang pinakamabuting lugar ng pagkatiwalaan ng Diyos. Man's extremity is God's opportunity. Ito na yung lugar na kung saan napakalagang pagtiwalaan ng Diyos. Sapagkat sa kalagayan ito, dinala ng Diyos ang Israel sa lugar na ito upang ipakita sa bayang Israel kung paano magliligtas ang Diyos. At ang kaligtasan ay mula lamang sa Diyos. See the salvation of the Lord. Ang sabi ni Moses, masdan ninyo ang pagliligtas. Paano yung mamasdan? Manahimik at manatilig sa pananampalataya upang makita mo ang gawa ng Diyos. Maalala ko nung araw, mag-asawang si Bob at si Aura, nung kapwa pa sila nagtatrabaho. Minsan lumapit si Aura sa akin, humingi ng payo. Pastor Boy, ayon sa mga aral natin, kailangan ang housewife dapat maging full-time housewife. Paano yun? Isa na lang magtatrabaho sa amin, si Bob na lang. Napakalitan sila doon ni Bob. Sabi ko, dalawa kayo magtatrabaho. Okay na natagpo pa yung needs niyo. Wala rin eh. Di ba paano yun? Ano mangyayari sa amin? Wala akong masabi. Kung di sinabi
namin salita ng Panginoon, sundin natin, pinagkalooban niya. Dapat full time aswal. Paano ngayon, Pastor? Tingnan mo kung gagawin ng Diyos. Tingnan mo kung gagawin ng Diyos. Ganun din kay Pilen, kay Lito. Tingnan niyo kung gagawin ng Diyos. Hindi ko alam eh. Makita nila. Nakita nila kung anong ginawa ng Diyos. Hindi nga sila limaman, hindi nga guminhawa, pero nasa kalooban ng Diyos. Nasa kalooban ng Diyos. Napakalinaw po na kapag dumating tayo sa sukdulan ng ating kakapusan, tila wala ng pag-asa. Dito gumagawa ang Diyos. Mga dakilang gawa. See the salvation. Ano dumaday? Sa takot. Faith. Manahimik sa kaya. Tumayo sa kaya. Tumingin sa sinasampalatayan. And see the salvation. So, sa tuwing tayo dumating sa bingit ng panganib, lagi nating ipaling ang ating sarili sa utos ng Diyos. Sa kanyang covenant. Pag sinabing covenant, utos, pero siya rin ang gumagawa. Pangako. Kapag ang Diyos ay nag-utos sa kanyang mga tao, sa likuran niyan ay kanyang pangako na pagliligtas sa kanyang mga. That is His covenant. Hindi lang commandment, but promise. Sa tuwing tayo na sa bingit ng panganib at buhay, umaling palagi sa salita ng Diyos. Huwag matakot. Huwag mayong matatakot. At tignan ng Diyos sa kanyang pagligtas. Ito ang katatagan ng kasiguruhan. Now, 1933, sa kasaysayan ng US, dumala sila ng napakatinding depression. Nakitang krisis sa Amerika during this time. At ang mga tao nagkakagulo sa bawat kalsada, bawat kanto, bawat lansangan, may krimen nangyayari. Dahil milyon ang mga taong nawawalan ng trabaho. Gutom. At makikita natin sa mga tabi, may pilahan ng pagkain. At ang nagpapakain ay mga religious people nagpapakain sa mga tao. Unahan, pilahan. Pero napakatindi. Lugmok, lumpo ang Amerika 1933. Walang pag-asa. Pero narinig nila sa unang pagkakataon ang boses ng kanilang bagong hinalal na presidente, si Theodore Roosevelt. Si Roosevelt. Narinig nila sa mga radyo at nakita ng mga tao nang si Roosevelt, President Roosevelt ay tumayo sa entablado na isang lumpo, nakasaklay. Nakasaklay siyang tumayo na lumpo at magsasalita sa lumpong bayan. At ang sabi ni Roosevelt, isang pangungusap. Ang tanging kinatatakutan natin ay mismo ang takot natin. At dahil doon, nung marinig na ito, na ang gumagapi lamang para sa tao upang humantong sila sa ganung kalagayan ay yung takot nila sa kanilang sarili at wala silang ginagawa makakayanan nila sa kasalukuyan. At simula noon, biglang tumayo ang buong tao ng Amerika at sila'y nanindigan at ginawa nila ang kanilang makakayanan. Patalong natin pinagpapala sila.
Dito na naman nagpaparalig ka sa atin eh. Fear. Pagdating sa pingit ng Panginoon. Manahimik na may panampalataya, tumayo sa panampalataya at tumingin sa sinampalataya. Tayo na. Oh, Panginoon, napakadakila ninyo, Lord, sapagkat sa buong kasaysayan ng katubusan ng iyong mga tao, lagi ninyong ipinapahayag ang tanging makapananaig sa amin sa mundo ay ang pananampalataya. O salamat, Lord, sapagkat ang pananampalataya na ito ay hindi aming kinagisnan at kinalakihan, kundi ang taglay naming pananampalataya ay pananampalataya ng kalugin niyo sa aming conversion. Kaya, matatay. Tulungan mo kaming manahimik na may panampalataya, tumayo sa aming panampalataya, at tumingin sa aming sinasampalatayanan sa tuwing kami managay sa gilid ng pangalan ng aming buhay. In Jesus' name we pray.